Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, nataranta na. Nako, gulo to, ayaw tanggapin ang desisyon. Nako po. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga karibin natin, eto, bigyan po natin ng reaksyon. Ito pong sinasabi ni Senator Tito Soto, Senate President Tito Soto III, no? Sabi niya po kasi dito mga kababayan, palitan na natin konstitusyon, baguhin na natin, or maghihintay tayo dekada. Bakit? Kailangan ma-retire na muna tong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan kasi unanimous nga no, pinanagkaisa po sila. Wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion. Aba, yan po mga kaubayan ang pinakabagong pahayag ni Senator Tito Soto mga kaubayan. Ang masasabi ko lang dito, pagdating po sa batas, no, pag batas po ang pinag-uusapan, hindi po kailangan ng opinion. Hindi po kailangan ng opinyon pag batas ang pinag-uusapan. Kailangan kung ano po ang nasa batas, yun po ang masusunod mga kababayan. Ang problema dito mga kababayan, no? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Soto na ibinasura na po ng Supreme Court. Yung impeachment against Vice President Sara Duterte, yung motion for reconsideration, no, ng naunang desisyon, no? So hanggang ngayon ayaw pa rin tanggapin ni Tito Soto mga kababayan. So hindi naman po siya abogado, no? Hindi naman po siya law student para, 'di ba? Para kontrahin itong desisyon ng Korte Suprema. Kaya ito nga mga kababayan, may papakita po akong video sa inyo na kung saan, no, isa pong constitutional and political professor ang binira, no, binanatan itong si Senator Tito Soto III, no, na Senate President ngayon ng Senado. O ito po mga kababayan, pakinggan po natin to. Pero ito po si Attorney James Reserva, no, constitutional and political professor, no. Sabi niya po dito, he is not a proper party to see it. He is not a law student. He is not a law professor. O ito, pakinggan po natin to. Talagang malaking sampal po ito sa pagmumukha ni Senate President Tito Soto III. parang he is not the proper party to say it. First, he is not a law student. Second, he is not a law professor. Yung sad feeling kasi, personal yan. Now, nakakatawa kasi yung comment niya, may nag-comment na who happens to be my student in Constitutional Law 1, Law 2, Constitutional Law Review. Sabi niya, hindi naman kami sad. So, at saka kita mo yung mga comments doon, talagang adverse sa kanya. Hindi naman pwede yung ganon kasi kung i-insist yung theory niya, siya din pwede rin ma-accuse ng legislative overreach. Yung judicial overreach kasi, kung yan subjective yan. Depende yan kung ayaw mo yung ginagawa ng Supreme Court, na ang Supreme Court ay final arbiter of all constitutional issues. Kasi pag wala tayong arbiter, kanya-kanya tayong interpretasyon, maging anarchy yung ating bansa. Kaya may stabilizer dito. Ito yung yan ang role ng Supreme Court. Kaya nga, the supremacy of the Constitution. So yan pasensya na po sir, papulin ko lang, bigyan ko lang reaction itong kasi si Soto no? Napaka no? Sabi kanina meron pong namamagitan at yun po ang
Supreme Court. Hindi pwedeng lahat tayo magbigay ng opinion pagdating po sa batas. No? Hindi po pwede yun na ikaw kahit dahil Senate President ka, no? Gusto mo ikaw ang masunod sa batas. Hindi po ganun mga kababayan, no? You are just only a lawmaker, no? Buti nga yung iba, lawmaker tapos abogado pa. Ikaw nga, no? Hindi ka abogado. Hindi ka abogado pero lawmaker ka, 'di ba? Pasalamat ka nga diyan eh. Constitution ay ginagampanan niya ng Supreme Court. Kaya nga, in the Supreme Court will allocate and mediate constitutional boundaries. What it asserts is not its own superiority, but what it asserts is the supremacy of the Constitution. Sila yung guardian ng Constitution. So, yun ang interpretasyon nila. Ngayon, with all due respect, si Soto is my fraternity brother, Brother Mason yan. Masabi ko lang, parang off-tangent niyang sabihin niya na sad day kasi he has never been a law student and he has never been a law professor. So yun mga kababayan ha, he's never been a law student, he's never been a professor, a law professor, di ba? Kaya wala kang karapat. Di ba? Mayroon lang po tayo ang sumunod sa anumang pinag-utos ng Korte Suprema. Tayo po ay walang karapatan na tumuligsa kung ito naman ay naaayon sa batas. Ang hirap kasi kay Soto mga kababayan, gusto niya siya ang masunod. Naku po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala, ito pong Makabayan Black. Makabayan Black ready to refile BP Sara impeachment. Tingnan nyo yan kababasura pa lang po ng motion for reconsideration nila. Ito, magpa-file na naman po ng impeachment against Vice President Sara Duterte. Well, sige. Sige, mag-file po kayo. Karapatan nyo naman yan eh. Pero, medyo, ano na tayo ngayon? Medyo patas na. Di ba? Magiging patas na po ito sapagkat meron din nakaumang na impeachment against President Bongbong Marcos Jr. At malapit na po ang eleksyon para sa 2028. Kaya hating-hati na ngayon. At sabi nga ng ilang mga mambabatas, mga kongrista, ay mukhang malabong magtagumpay ang impeachment against Vice President Sara Duterte. Diba? Sige lang, mag-file kayo, Makabayan Black. Karapatan nyo naman yan eh. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan eto mga kababayan, big news, Malacanang naka-red alert na. BP Inday, papalit na, Kinarma Bungit, delikado na. Ito, Coach Ali Pasok mula po ito sa Pinas News Insight. Ito ang magiging topic natin for today. Malacanang naka-red alert. Eto, pag-usapan natin kasi alam nyo si Saldico matagal na nahimik. Pero ngayon, nagsalita ng muli. Ayan, pakinggan po natin. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he's willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-zoom, and we have done that, alam niyo kung yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Kung magkakawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan. At syempre, bigyan din ang pagkakulo ng Presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito. Saldico is willing to testify on our behalf. Yo, patay. Ay, papatayin nyo talaga si Bongbong Marcos Papatayin nyo talaga. Kagagaling lang sa sakit. Kalalabas lang ng ospital. Tapos ganito ang magiging balita. Stress na, stress. Magte-testify. Pag natuloy itong impeachment, malaking bagay yan. Mati talaga si Bongbong. Kaya nga, alam nyo, dapat matagal na itong ginawa Nagkaloko-loko na lang. Dahil pumasok tong si Tito Soto, tapos ipinalit yung kanyang kumari na si Lacson. Ayun, nawala na.
Pero ang tinuturo talaga dyan yung tambaluslos, tsaka yung presidente. Ngayon, magte-testify sa impeachment. Pero teka muna, meron tayong narinig from a reliable person. Bubwit sa bubwit natin. Naku, meron na naman. Sige, mamaya konti pag-usapan natin yan. Doon sa graft and corruption issue, sa lahat na nalalaman niyang bigayan ng pera, maging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Kung kay Zaldico was voluntarily offered being the state witness o kayo po ay nag-convince sa kanya mag-state? Nung malaman ni Zaldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo kung malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ayun. Teka muna. Mukhang nakakausap ni Defensor o nung abogado si Zaldico dahil hindi mahanap-hanap. Yung napakalinis nating mga sekretary na Rimulya Brothers na walang anak na adik. Bakit may ganon? Pambihira. Ito mga Rimulya Brothers, wala yan. Malilinis yan. Walang kinalaman sa gambling yan, sa pogo at sa droga. Pero hindi nila mahanap-hanap si Zaldico. Pero ito, nung nalaman may impeachment, hinarang yung impeachment, gusto nang mag-testify. Tapos, so ibig sabihin, baka nakakausap na ni Defensor. Nakawan ako. Talagang aatakihin si Bongbong Marcos niyan. Ang sabi niya, nung nga sa impeachment complaint, ay papayagan siya mag-testify. Yun, pati si dadatnan si Pinky Lacson yan. Di ba? Gusto nga niya Ito hindi ko maintindihan kay Ping Lacson. Lagi niyang sinasabi na pagka papunta ron ang ebidensya, dapat doon ang iimbestigahan. Ito si Ping Lacson kontra naman ng kontra. Gusto niya mag-testify, hindi naman pinayagan. Hindi naman natin alam kung talagang sinong hindi pumayag dyan, si Tito Soto o si Pinky. Pero parehas naman silang kumukontra-kontra sa mga ganyan. Ayaw nila mag-testify. Gusto nila naka-oath. Diba? Nag-take ng oath. Yung iba naman hindi nag-take ng oath. Pinapayagan namang mag-testify. Pero ito ang matindi niyan. Wala kayong awa kay Bongbong Marcos. Kalalabas lang ng ospital. Gaganyanin nyo na. Ganyan pa ang balita. Di umano. Parang isinugod na naman sa ospital. Kakagaling lang doon. Binalik na naman. Di umano. Yan ay sabi nung bukwit. Labas-pasok na daw. Siguro masakit nga. Ba? Pero antay-antay. Kaya nga alam nyo, dapat ito standby tayo. Hindi naman natin sinasabing may mangyari sana kay Bongbong Marcos. Pero BP Sara, huwag kang maglalayo, huwag kang punta sa dahig. Huwag kang alis ng bansa, lalo't nagkagaganyan na kasi that is very crucial kasi hindi naman natin inaano ayaw natin may mangyari sana, ligtas ang presidente. Pero kung sakali, baka magkagulo, dapat meron nagtitake agad ng oath. Agad-agad. Baka mamaya biglang mag-take ng oath si Torre. Hindi natin alam. O baka mamaya mag-take ng oath si Boy. According to my jurisdiction, first, bend the law. The good one will take the vote and be the next president with this government. Diba? Yung bawal nga, nangyayari. Isipin mo dati, ang korupsyon, kumakat lang yung mga congressman ng 10%. Ngayon, 100% ghost project Alam ko rin. Matindi talaga ito. But kidding aside, dapat andito si BP Sara. Critical to. Hindi naman nahamin yung mga yan ng katotohanan, ng totoong kalalagayan ni Bongbong Marcos. So, lalo't ganito, sunod-sunod yan. Hindi na nila talaga mapipigilan to. Sabog na sabog. Kumbaga sa baho. Ito ay talaga sobrang baho na. Parang itinapo mo yung basura ng buong Maynila sa isang kwarto. Pangangamoy at pangangamoy, hindi na kayang itago. So, dapat, sooner or later, victory is at hand. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Nako, dapat bang pumalit agad
si Vice President Sara Duterte dito po kay President Bongbong Marcos Jr. kung sakasakaling. Ano bang nakasaad sa konstitusyon? Di ba? Di ba? Vice Presidente nga, pangalawang Pangulo. Kapag nawala ang Pangulo o pag wala ang Pangulo, Vice Presidente po ang papalit. So yan mga karibin natin, just comment down below. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.